Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Dr. Jean para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Pinoy MD. Eto ang ating first question para sa iyo, Dr. Jean, mula kay Ramed Aled Zurk. Papaano raw ba, Doc, maaalis ang varicose veins? Alright, Ramed. Naku, napakadami ngayon nagpapatreat talaga ng varicose veins. For some reason siguro, napaka-idle ng mga tao, laging nakaupo, hindi kumikilos, no? Kailangan kasi talaga kumikilos tayo para maganda yung circulation from the legs, papunta sa puso, yung dugo, at pabalik na naman ang legs, no? So, ang pinaka-gold standard of treatment pa rin sa varicose veins ay yung tinatawag na sclerotherapy, no? Kasi yun pa rin yung pinakamura pero pinaka-effective talaga, no? So, ang ginagawa dyan ay nag-i-inject tayo ng tinatawag na sclerosing solution, no? Para pamagain yung walls ng veins doon sa loob. At kapag iyon namaga, magdidikit yung mga walls na yun at magsasara, no? Ramesh, pero kinakailangan minsan, dapat i-duplex scan, titingnan muna kung may tinatawag na mga thrombus, no? Or yung mga namumuong dugo, that is a contraindication for sclerotherapy, no? So, kailangan pumunta ka sa isang marunong mag-sclerotherapy, whether it's a dermatologist or a vascular surgeon, no? Para mas masuri ng husto yung varicose veins mo. Question number 2, Dr. Jean, for you. Tanong naman mula kay Zo Gonzalez Cruz. Nasistress na raw siya sa problema sa ulo ng anak niya na mayroon daw balakubak at naku, may nana. Papaano raw ba ang gamutan dyan? Kinakailangan kasi talaga alamin muna natin ano ba talaga yung pagbabalakubak at pagnanana yon, no? Marami kasing pwede, no? Dapat makita ng husto. Sometimes, no, ito yung tinatawag na seborrheic dermatitis, no? Pwedeng seborrheic dermatitis, tapos sa kakakamot, nagkaroon ng secondary infection, no? Pwede rin naman ito yung tinatawag na folliculitis, an infection of the hair follicles, at madalas nagkakaroon ng pagnanana yung area na yon, no? Pwede rin namang ito yung isang fungal infection, no? Dapat matest yon, parang may skin scraping na tinatawag, tapos tinitingnan sa microscope kung may makikitang fungal elements, no? So, ang dapat talaga makita ka ng dermatologist, no? Kasi depende sa kung ano ba yung condition mo, kailangan na ba ng antibiotic, kailangan ng antifungal, kailangan din ba ng anti-dandruff shampoos, no? Or pwede rin na rin bang bigyan niya ng antihistamine or antibiotic, no? Maraming pwedeng gawin. So, you go to a dermatologist para mas masuri yan and mabigyan ka ng tamang treatment. Jit! Samantala, back to our Facebook question for you, Dr. Jean. Tanong naman ni JP, ano kaya ang gagawin niya sa patuloy na lumalalang pimples niya? Abay, ginamitan ng araw niya ito ng ointment, may sabon at toner pa, pero hindi raw talaga ito nawawala. Alright, JP, no? Ointment, sabon, toner. Ang tanong, yun ba yung tamang ointment, sabon at toner para sa iyong type of skin and para sa iyong klase ng acne, no? Nakikita ko kasi yung acne mo is matitigas, no? Mukhang maraming plugs dun sa loob. Baka kailangan ka pumunta sa doctor para maggawan ka ng acne facial. You have to unplug those pores, no? Matanggal yung mga nakabara dyan para pumasok ng gusto yung mga tamang pamahid. I say, tamang pamahid that should be coming from a dermatologist, no? Kasi nakikita ko medyo gasgas na yung balat mo at sobrang dry na. Baka sobrang drying na rin sa iyong balat, yung mga pinapahid mo. So, pwede rin tayong magbigay na rin ng oral medication, no? Mga oral medications na yan, pwedeng that can control the oil production or sometimes ibibigay ng antibiotics kung talagang kinakailangan, no? And of course, you have to determine ano ba yung mga nag-triggers ng iyong acne. Are you still putting those mga oily hair products, no? Or are you using a cosmetic on your skin na sobrang oily, no? Na pwedeng mag-plug ng pores. Ikaw ba'y nagpapamasahe minsan yung mga oil na yon kumakalat sa mukha? Sometimes, patients napakasimple lang, yun lang pala ang kailangang ihinto. Or are you eating mga foods that can trigger inflammation of the skin? Like mga dairy, no? Too much cheese, ang dami na yung nagmi-milk tea, sugar, no? Ganyan. And then mga processed foods, no? Baka kailangan mo na ring ihinto yun, no?
no? And pwede ka rin bigyan ng supplementation, no? Supplementation in the form of mga B vitamins, probiotics, zinc, that can actually help, no, sa mga acne, no? So go to a dermatologist, marami pang pwedeng magawa at hindi ka kailangang mawala ng pag-asa, cause as far as I'm concerned, nag-uumpisa pa lang yung ginawa mong solution. For our next question for you, Dr. Jean, question mula kay Wari Canizares. Ano raw ba ang dapat gawin para hindi na lumala ang ingrown? Ang ingrown, para hindi na lumala, actually, kapag ito'y masakit na talaga at paulit-ulit, baka kailangan mo ng patanggalin, no? May tinatawag na nail avulsion, no? Kung ito'y patuloy pa rin na nagkukos ng pamamaga at infection, baka we need to trim the nails or remove the nails totally, no? And of course, kailangan din kapag ikay nagugupit ng iyong nails, huwag mo masyadong sasagarin, no? Kasi pag masyado mong sinagad, kapag pwede kasing tumubo yun papunta pa loob ng laman. Yan ang magkukos ngayon ng pamamaga ng balat, no? And of course, also, gumamit ka rin ng mga moisturizers para malambot yung skin dun sa area na yun. Pero take note, huwag mo gagamit ng mga oils and moisturizers kapag may active infection. And of course, baka yung shoes na ginagamit mo naman ay napakasakit. Kaya paulit-ulit pa rin yung ingrown nails mo. Thank you, Dr. Jean, sa pagsagot mo sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Pero kung may mga tanong pa ho kayo at nais ninyong ipadala yan, ipadala nyo na sa aming Facebook page. Lahat ng mga po pwedeng maisip ninyong tanong at who knows, baka next week, yung tanong nyo na po ang aming masagot.